May malaki pong pagtitipon na gaganapin po sa linggo. Diyan po sa Luneta sa lungsod ng Maynila. Ito po ay 3 araw, 16, 17 hanggang 18 tandem. At ang pagtitipon ay diyan gaganapin po sa Luneta. At siyempre ang magiging punong abala niyan, lalo na po sa usapin ng seguridad, ay ang Manila Police District. Nasa linya po natin si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng MPD. Major Ines, magandang gabi. Si Henret Glenn po ito dito sa Riding in Tandem sa Balita. Hi, sir. Yes, Sir Henry, Sir Glenn, isang mapagpalang gabi sa inyo. Ganun din sa mga nanonood at nakatugaygay sa inyong programa. Yan. Major Ines, unahin namin yung latag ng seguridad na ikakasa natin sa 3 araw na malaking pagtitipon dyan sa Luneta po. Yes, Sir Glenn, Sir Henry, nahanda nga tayo Manila Police District dyan kung saan bukas nga magkakaroon pa tayo ng intercoordinating conference sa Manila Police District. Kasama lahat ng mga involved na mga agency at syempre yung mismong mag-conduct ng religious rally doon sa lugar natin. Dito yan sa may Rizal Park kung saan inaasahan natin doon sa 3 araw, sa unang araw, sabi meron silang more or less mga 300 na mga participants ang naandun. 300,000 po? Yes, 300,000. Malaki yan, ha? Oo. Yung 300,000 na yan, sir, ibig bang sabihin, mananatili dyan sa isang araw o madadagdagan pa sila, sir? Lahat natin na magkakaroon ng, sabi, 3 araw yan, Sir Glenn, Sir Henry, no? Ang in-expect natin dyan na yung iba mag-i-stay, yung iba naman ay may darating pa. Ang sa atin dito, nakapaglatag na tayo, dito lamang yan sa Manila, gagamit tayo ng mga more or less, mga 15,000 na PNP personnel. Galing ito dito sa 5 nating district sa NCRPO, meron din tayo galing sa Pro 4A at saka sa Pro 3 para tulungan tayo dito na mapatigil natin yung seguridad habang nagkakaroon dito ng ganong mga pagpupulong. Oo, sir, ganito. Yung latag ho ba ng inyong security dyan, yung parang latag din noong September 21 rally, tandem, di ba? Sir, nakita ko yung forma ng security ninyo. Pero tandem, hindi dun parang nag-oobliga na, ano ba, yung mga nasa bag mo, ganon. May mga transparent na bag. May mga ganon ba? Or do you still encourage, Major, yung mga kababayan natin na mag-transparent bag? May mga ganon ba? Naniniwala naman tayo magiging responsable yung mga dadalo dito sa tinatawag nating prayer rally na gaganapin dito sa lungsod ng Manila. Ang sa atin dito, nakikiusap tayo sa ating mga kababayan na maging mapagmatsyag. Nakita nila na medyo alam nila na mga kainainalang individual. Ipagbigay alam agad ito sa ating mga kapulisan. Meron tayo dito, iba-iba yung hindi lamang tayo nakapokus dito sa may venue dito sa may Rizal Park. Hindi, meron din tayo mga ibang lugar pang binabantayan dito sa lungsod ng Maynila. Major, medyo linawan lang natin. Itong prayer rally na to, papayagan natin silang manatili sa Luneta 24 oras o meron silang schedule po? So ngayon, yun ang pagkakaalam natin kasi 3 days siya na Sir Glenn, Sir Henry. So mag-stay sila doon. Kung gusto nila mag-overnight doon. Meron naman silang nakuhang permit galing sa local government unit natin at dito sa National Park Development Committee nabigyan sila ng permit. So tayo naman, pag may mga ganyan, yung local government natin, nagbibigay yan ng mga assistance dyan. Yun yung katulad sa local government natin. Maglalagay ng mga medical team, yung MDRRMO natin. Maglalagay ng mga, kung ano yung nakikita natin ng mga malalakihang pagpupulog dyan, makikita pa rin naman natin. At syempre, yung nakapag-post na tayo ng ating traffic advisory para doon sa mga kalsadang isasara at saka mga alternatibong kalsada para maging gabay ng ating mga kababayan. Kasi alam natin talagang magkakaroon talaga ng pagbubuhol at pagsisikip ng daloy ng trapiko dyan. Kasi kung makikita natin yung mismong venue, dito yan sa may Luneta Park, kung saan maraming maapektuhan dyan, lalo na yung paligid nito. Ayun po. Sir, pwede nyo bang banggitin sa amin yung mga isasarang kalsada, sir, para maaga pa lamang mapaghandaan na po ng ating mga motorista na dumadaan po dyan sa bahagi po ng Luneta? Yes, pagdating nito, Sir Glenn, Sir Henry, sa November 16 to 18, magkakaroon tayo ng pagsasara dito sa southbound lane ng Roas Boulevard from Katigbak Drive to P.O. Campo.
Mahaba, Northbound lane ng Rojas Boulevard from President Quirino Avenue to Katigbak Drive. Ito yung mga paligid. Kung mapapatingin yung paligid ng Rizal Park at saka ng Quirino Grandstand. Yung north and southbound of Bonifacio Drive from Anda Circle to Katigbak Drive to South Drive, Independence Road, Burgos Avenue, from Rojas Boulevard to Top Avenue. Ganun din yung Finance Road from Burgos Avenue to Top Avenue. Maria Orosa Street from P. Burgos to Calao Avenue. Calao Avenue from Top Avenue to Rojas Boulevard. At yung round table natin, yung Palacio Street and Gerard Luna Street. At naipost na rin natin to sa ating official social media account, yung ating FB page natin ng Manila Police District para maging gabay ng mga kababayan natin. Ganun din yung mga alternatibong kalsadang gagamitin nila. Ayan. Sir, ganito, ang Armed Force of the Philippines, may sinasabi sila nung isang araw, paghahandaan namin, baka kasi may mga posibleng manggulo, may ibang agenda. Sir, what about sa side ng MPD? Yes, sa atin palagi naman tayong nakahanda dyan. Sabi nga, we wish for the best and we expect for the worst. Palaging ganun yung ating ginagawa dyan. Ang punto natin dito, ma-ensure lang natin na maging peaceful yung gathering dyan at maging, sabi nga, kalmado, payapa. Both ito sa mga participants at saka siyempre yung mga nandun din na maapektuhan sa paligid natin. Opo. Sir, sa mga dadalhin, sir, no, yung mga ipagbabawal, allowed bang magdala ng bag knapsack po o ang papayagan lang natin yung mga transparent po para makita natin kung ano yung nakalagay doon sa kanilang mga dadalhin? Naniniwala naman ako magiging responsable yung mga dadalo dyan sa ating prayer rally. At siyempre, we discourage din na magdala ng mga ganung bag. Pero kung hindi naman, sabi natin, wala namang pagpigil sa amin yan. Ang amin lang kahilingan, tulungan din kaming magbantay. Meron tayong mga area security dyan, mga mahigit kumulang, mga ilalagay lang natin dun sa paligid para bantayan lang natin yung kaayusan, katatagan at kapayapaan ng lugar. Mga mahigit kumulang, mga 600, yung paikot lang dyan sa may Quirino Grandstand. May mga hindi pa kasama dyan, Sir Glenn, Sir Henry, yung ating mga force multipliers na magagamit dyan, katulad ng mga other agency na tumutulong sa atin pag may mga ganyang malalaking gathering sa lugar na yan. Siyempre, nandyan yung MTPB natin, ang local government, para tumulong doon sa pagmamanang daloy ng trapiko at saka yung ating traffic management unit ng MPD. At katulong din natin dyan yung MMDA. Kasi dalawa yung venueng pupuntahan pala nito, Sir Henry, Sir Glenn. Meron din pala tayo dito sa may EDSA People Power Monument. Ito naman yung United People's Initiative. Dalawa yung grupo na yan. Pero may focus dito kami sa Rizal Park kasi nga marami tayong mga kababayan na pupunta dyan. Tsaka sir, if I'm not mistaken, di ba, ang INC meron silang yung scan, may sarili silang security rin, di ba? For sure, tutulong yun. Tama kayo, Sir Glenn, Sir Henry. Nakita din naman natin nung mga nakaraan na nagkaroon sila ng malakihang pagpupulong dyan, naging maayos naman. Actually, nung pagkatapos pa nga, naglinis pa sila nung lugar. Kaya natutuwa tayo. Yun din ang in-expect natin na mangyayari ngayon. Opo. Sir, sa usapin naman nung parking ng mga sasakyan na dadalo, sir, meron bang allotted na lugar para sa kanila, sir? Tinitingnan natin kung ano yung ginawa nung nakaraan na nagkaroon sila malaki ang pagpupulong. Ganun din yun. Hinihintay ko lang maglabas yung ating MDTEU natin ng guidelines tungkol doon kung saan sila papayagang pumarada. Pero kung napansin natin nung nakaraan, nung malakihan din nila pagpupulong dyan, meron silang mga designated na mga parking areas. Sir, yung alert status po na MPD, itataas po ba natin? Yes, palagi namang nakataas yung ating antas ng sabi nga seguridad dyan at yung mga palagi tayo nagkakaroon ng accounting ng ating mga personnel, tinitingnan natin yung kahandaan ng ating hanay, kahandaan ng ating mga resources. Sabi nga natin dyan, pagdating sa araw na yan, hindi natin yan magiging kampante o complacent na kikipit balikat natin pagdating sa seguridad. At nakita na natin yung kahandaan natin kasi tuloy-tuloy ginagawa natin coordinating meeting sa other agency pa para sabi nga walang puwang na magkamali tayo sa paglalatag ng seguridad. Alright. Major, maraming salamat muli. Lagi kayong mag-ingat. Good night po sa inyo sa MPD. Yes, Sir Glenn, Sir Henry, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na may bigay namin yung mga itong impormasyon para sa ating mga pabayan. Mula sa Timbulan ng Layat, Diwang Dakila, sa kalan ng aming punong taga-Timon, Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad, makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at dekalidad na serbisyo para sa Manileño. Yan, tandem.
Major Pilipinas, Oo. spokesperson ng Manila Police District.